True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, welcome na! Opo, hindi po nagbagong anyo ang inyong Tita L, ang inyong Tita Laila. Nandito rin naman po ang inyong Tito Mael. Maligaya kapag ka ganito na magkasama tayo, Mael. Maligaya, oo. At syempre dahil, alam mo naman ako Mael din. Maghapon na kumikilos katulad nyo. Oo, mga kapatid. Oo, sa lahat ng mga Mael dyan. Oo, mga malibag na. Ayan, malibag ang mga singit-singit ng kilikili, ng liig, ng dahil sa paghahanap buhay, pagbabanat ng buto. Oo, ayan. Sige, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Wide Awake Wednesday tayo. May 22 na po. Ako nga po si Kuya Poy, ang inyong guwapo Poy. Pansamantalang dumadapo, pansamantalang humahalili para dito sa programa na, ay na-miss ko to. Sa totoo lang na-miss ko itong programa nating Shoutout. Iba rin ang feel sa gabi. Na-miss ko rin ang mga taong nandito, pera lang kay Sir Aaron. At syempre, basta na-miss ko kayo kasi si Laila. Ayan, si Laila po ay merong inaasikaso at nasa biyahe pa siya ngayon. Kaya kumusta naman sa lahat ng mga bumabiyahe pa ngayon, mga naiipit sa traffic kanina lang para mag-aalangan na naman yung papasok ko dito. Yung paglampas ng Mandaluyong southbound sa EDSA. Naku, ang traffic. Hello po sa inyo mga kapatid na mga nasa gitna na naman ng pakikipagbakbakan. Bakbakan na nga sa traffic kaninang umaga, tapos sa trabaho, tapos eto na naman. Basta lamig na lang sa ulo. At dito na lamang po kayo maki-hangout sa ating programang Shoutout! Kaya naman shoutout na natin yung mga Gina G na mag-abang ng kanilang mga pambato sa Miss Universe PH. Sino ba mga pambato ninyo dyan Ako hindi ko pa nakikita yung mga yung mga cities, yung mga probinsya. Hindi ko pa nakikita lahat. So ako, for now, wala pa akong napipisil-pisil. Pero may iilan pa lang kasi. It's unfair para sabihin ko na kung sino yung napipisil ko. Pero lahat magaganda. Oo, pero naku basta wala lang magbabardagulan. Wala lang magtatablahan sa mga magkakaibigan. Yan na naman kayo mga ate mong maaalam. Kala nyo, alam nyo yun, yung kapag pagdating sa usapan ng mga bardagulan, parang feeling nyo, mas close nyo pa yung mga kandidata sa mga Miss Universe kesa rin sa kaibigan mo na pinakain ka nung gutom na gutom ka, kesa rin sa kaibigan mo na nagpost lang naman ng bet niya doon sa Facebook, na nautangan mo kahit na inagawan mo ng jowa. At hindi na nagalit. Sige na. Gusto mo pala talaga yung pinagkakanan. Hindi na nga ako nagalit noon. Tapos sa bet ko sa Miss You, ay nako, eto ka ngayon. Talagang parang, parang dirindiri ka sa akin yan. Yung mga ganyan. Tigilan nyo yan. Wala namang ganoon. At syempre, shoutout na rin yung mga rider natin sa labas. Litong-lito these days. Kasi naman, sala sa init. Sala sa lamig ang ating weather. Actually, hindi naman lamig. Sala sa init at sala pa sa ulan. It's either you're dry or you're wet. Wet. There's more. Di ba minsan, akala mo tumigil na yung ilang, biglang buhos pa na naman. Tapos nakakatawa talaga sa ulan, yung alimuum. Yung alimuum, yan yung mabango. At sinasabi nila ay nakakapagpakabag kapag ka nalanghap mo ng nalanghap. At alam nyo na ang At alam nyo na ang kasunod ng kabag. Yan po. Di ba nga? Live na ni Kuya Poy. At syempre, shoutout din sa ating mga masusugid na shoutouters. At gabi-gabing nakatune in sa 92.3 True FM. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa radyo, yan, bago nyo napakinggan itong programang ito,
syempre, ang mga balita natin kanina sa Frontline Pilipinas. So, ayan, naka-updated na rin kayo, ha? Kaya wala na muna kayong dahilan na mag-chismis-chismis dyan. Katatapos lang ng balita natin, tapos nandito na yung shoutout. Aba, shumoutout na lamang po kayo. Ayan, at syempre, eto na nga, ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa Mega Manila sa 92.3 True FM. Nandito rin ang 102.3 True FM Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City. Ay na, Apo! Ay na, Manong! At kayo rin, Manang. Naimbag nga rabi! Kaya kayo! Oh, at naku, naalala ko na naman ang aking nanay kung dapat talaga naging fluent ako sa Ilocano, no? Nakakaintindi, pero hindi ako makapagsalita. Ayan, at death anniversary ni Mami ngayon. May 22, kaya ang aga-aga rin namin may pamass kanina. Ayan, dyan din, sa mga nakikinig din naman sa ating mga kapatid sa 101.9 True FM sa Bohol, sa Sugbu at sa Davao. 104.7 True FM sa Tacloban, Leyte at sa Samar Provinces. Sa 99.9 True FM sa Ormoc, the city of beautiful people. 102.3 True FM sa Bacolod at sa Iloilo. Hello, ayan, kumusta kamo dira mga palangga? Nakakaon na kamo? Kumahimo lang tayo. Magkaon na rin kayo dyan, ha? Kung ayaw, mag-away tayo. 101.5 True FM sa Cagayan de Oro. Hello po sa inyo. 97.5 True FM Jensen. Maray na banggi sa Indugabos ng mga taga-dangog sa Tuya Ngunyan. Tama ba yung pagkakasabi ko? Para mali yata. Uy, di ba may ano ngayon dyan sa Bicol? Magayon Festival. Totoo. May Magayon Festival ang Bicol. I don't know if it's this month of May. Parang Thanksgiving din yan. Yun. Maraming salamat po sa inyo. Ang daming mga nakatutok, ang daming mga nakikinig at syempre sa mga online viewers natin, i-share na rin ang i-share ang ating live stream. Kasama nyo nga po, ha, ang inyong Kuya Poy. Pasensya na ho. Hindi ho tayo nakapagpagwapo ng husto ngayong araw na ito eh. Parang hindi ho tayo, hindi ko napaghandaan ito, Sir Aaron. Itong gabi ng ating pagkikita. Mangyari, nagising na lamang ako. Kaninang malapit ng gumabi. At sinabi sa isang text message na, Kuya Poy, di raw aabot si Laila. At ako'y tuluyan na ngang nagising, bumangon sa aking pagkakaidlip. Ayun na nga, pero sabi ko, syempre, kasama ko na naman ang mga kapatid natin dito sa True FM. Enjoy! Sige! Push! Ayan, samantala, halika na nga. Ang oras na muna natin, it's 22 minutes makalipas ang alas 8 ng gabi. Manatiling nakatutok mga kapatid. Kasama nyo nga po ang inyong lingkod para dito sa programang lahat ng... Ano nga yun? Lahat ng hangout. Walk out equal shout out. Ay, nako. Hindi, ang lahat... Lahat ng ganap ay all out. Ito ang programang Shout Out sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Shout out dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Pagbibigyan ko ba to? Kasi meron nag-message sa akin na isang kaibigan ko, medyo close din naman kami. Medyo close lang. Hindi, si Lola Laila nyo, si Tita El nag-message. Yan, very close naman talaga kami nito. Dati pa, dahil kasama niya si Kuya Mac at si Kuya Joey na nakikinig. Nasa NLEX na sila. Yan, pabalik na dito sa home base, dito sa ating headquarters. Diba, dito sa Mandaluyong po iyan, mga kapatid. Yan ang kadahilanan, kaya si Kuya Poy muna ang humahalili para sa programa nating Shoutout. Sige, ingat kayo, Laila, ha? Kuya Mac and Kuya Joey.
Joey. Ayan, pabalik dito sa atin ha. At eto, meron lamang tayong polite update. Ayan ha, para nga po sa mga nag-aaral at may pinag-aaral nating mga shout-outers katulad ko. Kanina ang aking grade 3 ay natapos na ang school year. Ayan, tapos na ang kanilang final day na nila kanina. Tapos, parang examination days naman itong mga susunod na araw doon sa aking grade 7 at doon sa grade, grade 11. Yan ha, patapos na ang school year ng 2023 to 2024 para sa mga eskwelahan. Samantala, eto na nga po yan. Para light news naman tayo. Para nga po sa mga nag-aaral at may pinag-aaral na mga shout-outers natin, ibinalik na sa lumang school calendar ang pasukan para naman sa school year 2024 to 2025. Okay? As approved by the President himself. Si Presidente na nga po nag-aproba niyan. Kaya final answer na ito mga kapatid. Magsisimula ang darating na school year ngayong July 29. Okay? July 29 at magtatapos ng April 15 next year. Kung kayo po ba ang tatanungin dyan, pabor ba kayo dito? O pwede nyo na po yung i-comment, i-shoutout sa ating comment section, Share your thoughts, mga kapatid. Okay? At maraming salamat sa News 5 sa impormasyon na yan. Maganda na pag-uusapan din yan, lalo na sa mga magulang, lalo na sa mga estudyante mismo na init. Pagdating ng summer, grabe ang init. Kaya may El Nino phenomenon, kaya wala, talaga hong grabe. Ang init, 'di ba? Tsaka tsaka abala sa pagbi-beach at sa pag-swimming sa mga pool. Biglang magkakaroon ng time ang parents at ang mga estudyante natin, medyo tag-ulan na o kaya napapa-absent pa nga yung iba. Maganda siguro ibalik na lang dun sa dati nating school calendar na nakasanayan. Actually, hindi lang siya nakasanayan. Feeling ko pasok doon sa sa klima dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, para mas presko lang yung mga mga uniform ng ibang mga estudyante ang kakapal. Tapos yung uso pa na fashion style nila, kuri-kuriyan. Nakala mo nagyeyelo dito sa Di ba may pamatong na mga naka-jacket ang init-init? Hindi ho natin mapipigilan yan. Uso sa mga kabataan. Basta nakikiuso, di bali ng mahilo. May ganyan pa naman silang mentality. Minsan-minsan. Ayan, pero eto na nga po ang ating guessing ngayong gabi. Wala bang palakpakan dyan? Wala bang pasang? Ako nag-prepare nitong guessing na to. Kaya walang tutulog-tulog dyan sa mga kapatid natin. Pero isang mabilis na shoutout muna kina Michael Ang. At syempre sina Let's Nia, Virgie Java Virgie Hava, Elacion Lynn Menjola, Maria Sander, sina Jethro Ray Pamplona, Joseph Salvador, Romeo Macapas. Hello sa inyo mga kapatid. Eto na nga po ang ating bagong clue ngayong gabi. Ang tanong, alam ko ba to? Hindi ko rin alam ang sagot. Ang laman ng ating box, alam ba ni Kuya Poy? Hindi. Ayan, pero ito na talaga. Seryoso sa mga kapatid natin. Bagay na isinusuot ng tao. Yan na nga po ang lalamanin. At eto na ang sagot na laglag. Muntik malaglag yung muntik malaglag. Muntik matapos agad yung pinauhulaan natin, mga kapatid. Muntik na. Ayan, nabuksan Papakomedyante na naman si Kuya po yun. Ayan, at syempre mga paalala lamang po natin, Ayan, para sa FB Live, i-comment lamang po ang inyong sagot at i-share ang live na ito. I-share ang live na ito. At syempre, huwag na mag-comment ng inyong mga contact number. Please, huwag. Para sa inyo na rin pong safety yan, mga kapatid. Ang shoutout staff na mismo namin ang magme-message sa inyo kung kayo nga po ang nanalo. Ganyan. Ilan lang naman to? Ilan lang huhulaan mo? Bagay na isinusuot ng tao.
Yes. Ilan lang to? Ako? Nako. Ilan lang ang sinusuot ko. Pantaas, pambaba. Yun lang. Dalawa lang ang sinusuot ni Kuya Ay, Poy. nako. No, ano yan eh. Pantaas, syempre yan. Sombrero, t-shirt, ganyan. Pero hindi, ano nga doon? Particular pala tayo. Particular. Yan. Sige. Ano ang isinusuot? Hindi pala. Bagay na isinusuot ng tao. Okay. Tao ha. Pati yung plastic na friend mo, sinusuot din to. Oo, kahit na parang hindi na siya tao kung ituring ka. Ganoon yun. Ayan, at syempre, eto, the portal is now open, mga kapatid. Sa mga gustong shout-out naman on air, pwede na nga pong tumawag sa 8631-5788 o sa 8631-6674. Pwede na rin mag-PM. Okay, mag-PM sa aming FB page na Shoutout 92.3 True FM para kayo ay matawagan. Bigla ko napaisip, dun sa kilala kong mga plastic, sabi ko, may sinusuot pa kayang Okay. Sige, meron pa naman din yata. Parang tao pa rin. Ayan. Sige. Sa mga nais, at eto habang naghihintay nga po tayo, mga kapatid natin dyan, na mga calling natin, mga makakausap natin ngayong gabing ito, paalala na lamang sa mga gusto nga pong magbahagi ng inyong mga storya dito sa YYY Dear Laila. YYY Dear Laila. Sapa. Sige. Dun 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 dun. Why Dear Laila. Baka makaka-copyright tayo. Pagka pinahaba. Maaari nyo po itong ipadala sa aming FB page na Shoutout 92.3 True FM. Ganoon. Samantala, kung wala pang yung mga tumatawag natin dyan, eto na muna. Sina Ruth Claire Reyes ay tutok na tutok. Sina Jose Bangiran, Joseph Salvador, at nandyan si Maria Sander na always sharing ang program. Lagi raw niyan sinishare ang ating programang Shoutout. Si Francis Droff. Ay, si Ruth Claire, ang dami mga sinasagot, Ayan, si Gilberto Mabini rin, Mga nanguhula ng mga sagot. Breath po. Breath. Ayaw ng chicken eh. Ayaw ng pork. Gusto niya, breath. Ayan, si Ding Santiago, Ivy Trinidad, Roslyn Abanes, at yung mga taga, Wesley Kainan. Hello po sa inyo. Siya lahat ng mga nasa Wesley. Ayan, siya Wesley Kainan. Sana po nag-enjoy po kayo sa sisig natin dyan. Tsaka bukas may sinagag tayo, Tsaka si Jairan po, shoutout po natin dito. Ayan, medyo mahangin lang po yung mga natin ngayon. Sige na. Medyo mahangin lang po. Si Alexi ng MUP. Hello po sa inyo. Sa lahat ng mga Gail Manhares. Manhares. Michael Ang. Ay, nako. Pinapawisan ako sa kalokohan ko. Ito talaga ang trabaho. Pinapawisan. Ito yung pinagpawisang trabaho. Basa na tuloy kili-kili ko. Ano ba yan? Sandali lang. Habang hinihintay ko nga po, ang inyong mga tawag, ang inyong mga kasagutan. Halika na. Mag-music break muna tayo. Kaya manatiling nakatutok. Walang aalis, sa inyong mga nakatutok sa atin online. Dahil pagka umalis kayo, kawawa naman ako. Dahil nandito rin ako. Kaya dyan lang kayo. Dito lang rin ako. Mag-music break lamang po tayo. Ayan, at syempre, magpapasalamat din tayo sa ating mga song sponsors. Thank you sa lahat ng mga tumatangkilik. Dahil hindi lamang po ang mga listeners, hindi lamang mga viewers ang tumatangkilik sa 92.3. Pati ang mga advertisers natin ngayon ay talaga namang buhay na buhay. Maraming salamat. More ang inyong ilagay na mga placement dito sa atin sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo dahil kumpletong-kumpleto rito Hindi naman sa pagmamayabang Meron tayong balita. Kaya meron tayong katulad ng programang ito.
Oo, na pwedeng magbatian lang kapag kapagod ka na sa buong araw, di ba? Makipagkwentuhan lang, ganyan. Merong mga love advice. Oo, yung matino kay Dr. Love sa gabi po yan. At syempre, yung hindi masyadong matino sa heart to heart naman po yun. Sa programa ko yun, alas 12 ng tanghali. Oo, hindi matino pero seryoso. Heart to heart nga, pambihira naman kayo. Syempre, mga kwento, nandito rin. O, sana Lord, nandyan. O mga entertainment na mga news, mga intriga. O si Nanay Christy Fermin. O syempre, yung mga reklamo, yung mga inilalapit, inihingi ng tulong. Si Senator Raffy Tulfo naman dyan. O syempre, bandang alas 4 naman, si Cheryl Cosim. Ang daming mga programa. Parang ayoko ng ayoko nang tumigil, ayoko nang ipihit. Gusto ko na, alam nyo, meron akong kaibigan, sinira yung yung pihitan ng radyo. Talaga? Oo, nung nakita niya yung 92.3, sabi niya, hindi, dyan na yan, wala na maglilipat niyan. Antimatic, gusto niya kapag bukas ng radyo, 92.3, sabi, pati lipat-lipat to, nandyan naman na lahat. Oo, nandyan na lahat. Kaya kayo rin, mga kapatid, wala hong biro. O, balita, yung mga seryoso, yung mga medyo entertainment, at syempre, yung mga, mga katulad ko, na hindi umalaman kung seryoso ba o ano. Nandito rin. Sama-sama po tayo. Ayan, pero sige na nga ha, at 8:41. Mag-music break lamang po kami. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Ay, ano to? Music break? Ayun, music break. Kasi dati biglang may makakausap na ako pagka yun pala yun. Sige na. Manatiling nakatutok. Kasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy. Humahalili pansamantala kay Tita Laila para dito sa programa nating Shoutout 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang shoutout ng relo, it's 10 minutes before 9 p.m. Opo, at syempre, diretso na agad-agad tayo ha sa ating hashtag sa True Love Notes. Dear Kuya Poy, magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si June. Meron po akong 2 anak na kasama sa buhay. Pero hiwalay po kami ng nanay nila at 5 taon na. Bago po kami naging kami ng aking napangasawa, ay matagal ko pong naging nobya ang aking dating kababata. 11 years simula high school ay kami na. Nagkahiwalay kami nang mabarkada po ako at nang matutong mag-iinom-inom at magsigarilyo. At nawalan po talaga ako ng oras para sa kanya noon. Napakasakit po na hindi ko na siya ulit mapabalik sa akin. Ayaw niya na raw po talaga. Pagod na raw po siya, Kuya Poy. At pagkatapos nga ng 3 taon, nakilala ko ang nanay ng mga anak ko. 1 taon lang, naging kami na po. After 3 years ay nagpakasal na nga kami. Hanggang sa nagkaanak na ng 2. Pero 10 years old yung panganay ko at 8 years old naman yung bunso ko nang di ko inaasahang makita ulit yung dati kong nobya at kababata. Grabe, Kuya Poy. Hindi ko may paliwanag pero sigurado ako, mahal ko yung dating nobya ko. Nalaman ko pa po na kahit halos 1 dekada na pala ang lumipas, ay nanatili lamang siyang single. Pinag-awayan po namin ng asawa ko yun at siguro nagsawa na po siya sa palagi naming pagbabangayan. Umalis po siya sa poder namin ng mga bata at hindi na nagpakita pa. Pero hindi ko naman maintindihan, Kuya Poy, kung bakit ginugulo ako ng aking isip. At lalo na nga, ng aking puso. Kasi hindi pa rin po maalis-alis sa aking isipan yung dati kong nobya. Gusto ko pa rin po siyang makausap at, alam nyo na, magbakasakali ulit. Pero nahihiya rin po ako sa mga anak ko. Baka po pwede ninyo akong mapayuhan, Kuya Poy. Maliwanagan lang po ang aking isipan kasi naguguluhan na po talaga ako sa sitwasyon ko sa ngayon. Hanggang dito na lamang at maraming salamat from June ng Abra. June! Sunod ka na, next ka na ha. May na kasi ngayon eh. June.
you're next. Ay, Okay? nako. Pero, ito na nga ang susunod, June. Oo, ano ba naman yan? Oo, alam ko naman, naintindihan natin na kapag ka tayo ay nakikita natin yung dati nating girlfriend na nakasama natin ng napakahabang panahon, maganda yung mga memories natin sa kanya. Ang tanong, yung bang pagkikita ninyo ay meron ding pinaalala sa kanya na magagandang memories about you. Ha, nagkakumustahan ba kayo? Kumusta ba ang reaksyon niya nung makita ka? Baka naman ikaw lang rin ang nakakaramdam ng something special magpasangga ngayon. But sige, hindi 'yan ang issue. 'Di ba? Ang issue dito ay bakit ka naman bigla-bigla na lang makakaramdam ng ganyan at yun na nga rin yung kasagutan na para bang nanggigigil ka o na makasama ulit nanggigigil ka na ikaw ay ano kaya yung ganito, yung mga what ifs, yung mga ano kaya kung na mga bagay sa ating isipan, hindi talaga may iwasan yan, lalo na kung ikaw ang nakagawa ng kalokohan noong panahon na merong ka sanang pag-asa. Ikaw Oo, pero yung pagiging single niya, malamang personal choice niya yan. O baka meron din siyang, di ba, preference niya yan to stay single. Di ba, unless sinabi niya na hinihintay kita, I was just waiting for you, June. Di ba, ibang usapan yon. Pero kung wala naman, nakita mo lang at mukhang pwede ulit akong bumalik sa kanyang buhay, lalo na. At wala na yung umalis di ba? Umalis yung asawa niyo, bakit ka naman magbubukas agad ng pinto doon sa panibago? Hindi mo pa nga sinusubukan na solusyonan yung problema mo, iniwan ka ng asawa mo, June. Lumayo. Lumayo pansamantala yung asawa mo nang dahil dyan sa pagkahumaling mo na naman sa ex-girlfriend mo. Pero kung ikaw lang naman din ang nagpupush, tigilan mo na yan. Ano lang yan, talagang nakakamiss minsan, nakakakilig na makita ulit ang ating mga nagdaan sa ating buhay na mga special na tao, but it doesn't necessarily mean na yun na talaga ang dapat puntahan. Yun na dapat na direksyon ng ating pagtingin sa pag-ibig. Paano naman yung mga anak mo? Paano naman yung asawa mo? Alam mo, wala yan sa haba, sa tagal ng panahon na pinagsamahan. Nandun yan sa kalidad, kahit pa nga gaano kaikli. Kasi kung dito parang kinukomputan mo ko parang 11 years nga ba? Tama ba? 11 years na naging kayo nung ex mo, tapos itong napangasawa mo at naging nanay ng dalawa mong anak ay 1 year lang na nagkakilala kayo, nakabuo na kayo ng pamilya, naging maayos na rin yung buhay mo. Ganun ba yun? Kung ganun lang, nako, talagang patagalan na lang muna tayo mag-boyfriend, mag-girlfriend at yun na yung pakakasalan natin. At pag may pumasok na iba, wag nating paniwalaan yun. Inalok tayo ng kasal after a year or two. Naku mahirap magtiwala kung doon lang tayo sa length o doon lang tayo sa haba ng panahon magtitiwala. Yung kalidad, hindi lang yung haba ng panahon na pinagsamahan nyo noon. Plus, iba pa yung mga isip nyo noon. Mas bata pa kayo noon. Dapat ngayon mas nag-mature ka na. Mas marami ka ng considerations, focus. Kung ano yung meron ka. Meron kang maayos na asawa. Meron ka rin namang mga magagandang mga anak na I think they deserve. Not I think, I'm sure they deserve na ang lahat ng atensyon mo ay nasa kanila at nandun din sa nanay nila bilang respeto. Kaya wala rin sa aking hindi nakagulat-gulat kung sakaling sumama ang loob ng asawa mo nang dahil sa parang gusto mong bumalik dun sa ex mo nang dahil sa nakita mo lang naman siya. At single pa, mukhang pwede pa. Hindi lahat ng mukhang pwede pa, pwede na. Maniwala ka sa akin, hindi ganoon yun, June. Okay? Kaya naman sa ngayon, eto na nga muna tayo. Music break muna tayo mga kapatid. At syempre, isang awitin mula kay Angeline Quinto, released noong 2014. Pero this is originally performed by Mr. Richard Reynoso. Ito po yung Hindi Ko Kaya. Dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At syempre, si Boss Lourdes de Vera
ay nakikinig sa atin ngayon. Kasama si Kuya, anong pangalan nga ni Kuya? Si Kuya... Naku, may utang ako. Ang piloto ni Lourdes de Vera. Maraming salamat po sa inyo. Kuya, ayan, kabatian ko yan madalas dyan sa baba. Hey! Kapatid! 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo ang shoutout ng Relo. It's 12 minutes makalipas sa 9 p.m. Gaganda naman ang mga music natin, lalong-lalo na nga po, no? Doon sa mga nakatutok sa atin sa radyo natin, sa 92.3. Ayan, samantala, kayo naman mga nasa online, gising-gising, i-share ang ating live stream. At syempre, bago nga po tayo magpatuloy, i-announce muna natin ang winner natin from yesterday. Okay? Ayan, goodbye muna ako sa isa sa mga pinakamagagandang babae dito sa 92.3 Radyo 5. Magandang babae, magandang boses, ang kinis, napakabait. Ang ganda ng mata. Parang inaantok na. Parang pagod. Hindi parang itsurang pagod na pero maganda pa rin. Ang aming bossing and friend, Miss Cherry Baile. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ganda. Ay, biglang ganda ng mata. Ba't ganun, madam? Kala ko kanina sleepy eyes. Ba't ngayon parang tantalizing. Tsaka ang sexy ng dating nung eyes na ganun. Parang tumigil ka. Mememuhang kita. Eto na. I-announce nga natin mga kapatid ang ating winner kagabi. Okay, kinulang yata sa oras. Ayan, kaya bubunutin ko na dito sa isang kahon. Para to sa ating guessing, tama? Sa ating guessing, ang tinanong kagabi ay ginagamit sa pagluluto. Ang ginagamit sa pagluluto. Ang naging sagot ay yung sangkalan o yung chopping board na nasagot ng maayos ni Dorothy Concha. Congratulations! Ayan. Dorothy Concha ang winner kagabi to ha. Kagabi doon sa guessing natin. Pero syempre, sa pagkakataong ito, ipapaalala na ulit natin kung ano nga ba ang ating guessing naman for tonight. Ito nga po ay bagay na isinusuot ng tao. Opo, bagay na isinusuot ng tao. Sa kanyang ilong. Hindi, joke. Sa lahat po ng biglang mga napahawak sa ilong na ganyan o kaya naman sa mga bagong ligo sinusuot na hindi, bagay ho talaga to, hindi ho parte ng katawan ng tao, okay? Bagay na isinusuot ng tao. Ano na nga ba ang hula ninyo? Guessing na mga kapatid. At syempre, di ka na magchika naman tayo na may miss ko na kayong kausap eh. Kahit na hindi nyo ako na may miss, kausapin nyo nga ako. Ayan, hello muna. Shoutout kina Lucia Flores, Julieta Tolentino. Ayan, na sumagot ng, ang sagot ko, Kuya Poy, ay underwear. Ayan, underwear. Under the bridge? Under the table? Ayan. No, where? Kala where? Where are you? Yung mga ganyan. Si Prubelito Maguinho, maraming salamat po sa inyo. Kanina, ang daming mga sumasagot din. Si Veronica Valencia, sabi niya, ang sakin, mine is light? Sinusuot ang light? Okay. Hindi. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano-ano sagot na to. Ayan, John Lester Aquino. Ayan, my friend is watching. Happy birthday sa iyo ha, pare. Happy birthday! Ingat-ingat na ha sa pagmomotor. Biro nyo naman, ilang oras na lang birthday na niya. Nagkaroon pa ng konting, hindi nga actually konti, sinuwerte lang na nagkasagian. Yan, mag-iingat ha, lahat ng mga nagbe-birthday, alam nyo na. Masyado mga mabibilis magpatakbo dyan. Ito nga, bagal-bagal na ng patakbo. Hindi naman talaga bibilis ang takbo niyan at kauumpisa lang magmotor eh. Pero nasagi pa rin. Yan, maraming salamat po sa inyo. Meron ba tayong mga calling dyan? Wala pa rin mga calling. Ayaw nyo kong kausap? Aba, teka.
Oo, kung ayaw nyo, halika na muna. Dito na tayo sa YYY Dear Laila with Dear Kuya Poy. Ako po si Marian, 48 years old from Cavite. Bago ko po simulan ang kwento ko, nais ko muna kayong batiin ng magandang gabi. Gabi na pala. Okay. Sige, nagkaroon po ako ng lalaking minamahal, Kuya Poy. Nakilala ko lang po siya online. Nagbunga ang aming pagmamahalan pero hindi pa raw siya handa, kaya iniwanan niya rin ako. Hindi ko na siya hinabol at pinilit ko na lang na buhayin na mag-isa ang naging anak namin. Binigyan niya po ako ng pampalaglag ng bata. Pero hindi ko po yun ginawa, Kuya Poy. Para sa akin kasi hindi bali ng walang ama ang anak ko kaysa naman pumatay ng batang wala namang kasalanan sa nangyari. At para mapakinggan natin ang buo ang kwento ni Marian, nasa linya siya ng telepono. Hello Marian! Shout out! Shout out po kayo. Nung klase naman lalaki naman yung ano mo. Ano ba yan? Online dating app? Diyan kayo nagkakilala? Actually, sir, sa ano siya sa TV po siya. So, may mga numbers kasi yung pinopost doon. So, isa po ako sa napili nung guy. Sandali, hanggang ngayon, meron ba yung ganun? Anong tawag doon? Wala na po siya Hindi ko texting clan ang tawag niya. Oo, yung mga clan dati. So, medyo matagal na to nangyari. Ako, matagal na po yan, sir. Hindi ko na matandaan po nung year siya. Oo, tapos... Texting clan po ang tawag po doon. Alam mo, malalaman natin kung anong year yan. Ilan taon na yung bata? 19 years old na, sir. Ilan? 19 years old. 19. So ito ba yung kapag kayong hi, looking for chatmate, NASL, ganyan, name, age, sex, location. Di ba ganyan yung mga ano nun? Tapos No, ayan ang galing ng mga ano natin dito. May mathematician kami dito, in-house mathematician. 2005, kung ganoon 2005, kung 19 years old na ngayon. Na pinanganak. 2004 ipinanganak, syempre, 2000 pala, sir, 2006. 2006 pinanganak. So 19 years old siya this year. Ako, yes, sir. Inaaprobahan ba yan ng ating mathematician? Actually, statistician to, matindi. Ayan, pero hindi, anak mo yan Okay. Ayan, Marian, wag mo lang i-loudspeaker para mas malinaw yung dating ng boses mo. Okay lang ba? Naka-loudspeaker ka, no? Hindi, sir. Bali, naka-Bluetooth. Naka-Bluetooth lang siya, sir. Naka-Bluetooth? Okay. Baka pwede yung direkta lang. Yung direkta, pwede ba? Yung nasa earpiece ba yan? Oo. Ayan, para mas magkalinawan tayo. Sandali. Ayan. Narinig mo pa ako. Hindi, tatanong ko naman sa'yo, Marian. Gaano ba kayo katagal na naging kayo nitong jowa mo noon? Ilang beses Actually, yung kami po kasi, 8 months pa lang. 8 months po siya nung naging kami. Naging boyfriend, girlfriend naman kayo. Opo. Ganyan. 8 months po. Bali, gagraduate na po ako sana nun. College? Nung hindi ko expected na, yun nga. Talaga? Hindi mo in-expect? May ginawa kayo? Hindi ka nag-expect? May ginawa po pero hindi ko po expect na tatanggihan ganun. Yan. Yan kasi sabi niya hindi daw sa kanya. Paano mangyayari? First boyfriend ko po siya. Ayan na nga yung... Saka kauna po Kayo nakauna sa akin. Okay. So, talagang nag-ano pa siya, no? Para ipalaglag yung bata. Anong sinabi mo nun sa kanya nung ipalalaglag na? Opo. Bali nung sinabi ko po yun sa kanya, sabi ko yun, nagbunga nga po yung aming pagmamahalan. Tapos sabi, parang niya sa akin, parang nagulat po siya, ganun. Sa'yo, pagmamahalan. Pagmamahal yung binigay mo sa kanya. Yung kanya, pag hindi tayo sure doon, pag-aanuhan lang yata yung para sa kanya. Opo. Actually, sir, bali, nung time kasi noon, talagang pabreak na talaga kaming dalawa. Kasi po yung siloso, marami siyang pinagsisilosan sa school namin. Nag-aaral pa kasi po ako, graduating po ako.
So, yun. Medyo, yun nga po. Ano siya, parang gumawa ng paraan para hindi ako mawala sa kanya. So, hindi namin expect na mabubuo. Gumawa ng paraan para hindi mawala sa'yo, binuntis Opo. ka. Oo, ganun nga. Pero Tapos gusto pagdating niyang ng ipalaglag yung bata. Ano yun? Nagbago yun isip nga po. midway? Ay, Opo. nabuo. Sorry, palaglag Opo. natin yung bata. Pero alam mo, sabi ko nga, yung mga ganyan mga pangyayari, parang blessing in disguise yan. Buti nang umalis yung ganong klase ng tao sa'yo. Nagkita pa ba kayo pagkatapos nung nangyaring yon? Hindi na po kami nakita, sir. Bali, huling usap lang po namin yung binigay niya ako ng pampalaglag. Kasi sabi niya, Hindi mo ba naman hindi siya pa raw niya nasampal kaya. noon? Oo. Actually, pumunta po kami sa bahay nila. Yung tatay po niya, gusto kami ipakasal. Aha. Kaso po, siya lang yung ayaw. Sabi ko naman, ayoko magmahal ng isang tao na hindi kaya responsibilidad. Napipilitan lang din kasi yun. Opo, napipilitan. Kasi baka masalo lang mamaya. Ngayon pa lang po, sinasabi niya, ayoko. Paano pong naging kami na? Oho, Naging hindi. asawa ko na siya, baka mamaya, maging ibububugin niya ako, ganon, aapihin niya ako. Hindi naman ba nagpresenta yung tatay na, sige, kung ayaw nung anak ko, ako na lang. Wala namang ganun na nangyari. Wala naman po Wala ganun naman. nangyari, Okay, sir. wala Opo, naman. Sige. Pero Ayan. natakot din po kasi yung tatay niya. Kasi nung Oo. nalaman niyang tatay ko po, sundalo. Mhm. Oo, tapos yung mga tito ko, gusto talaga siyang puntahan. Sabi lang ng nanay ko, wag na lang, kami na lang yung mag-aayos. Ayusin na Nagtago lang. nga po yung sila eh. Oo. Nagtago po. Pagkatapos Sa takot. nung nangyari yun, lumipat sila ng bahay kasi nung nalaman sundalo tatay ko. Mm-mm. Sabi ko, hindi naman po lahat ng sundalo ganon. Ay, hindi. So, Oo, opo, nanay ko mababait rin naman po mga sundalo. sundalo. Hindi naman ganyan. Opo. Yung yung nangi-intimidate. Kasi alam mo, ang mga kapulisan natin, ang mga kasundaluhan natin, dapat pong malaman ito ng mga citizens, natin mga ordinaryong citizens, tayo ang kanilang pinoprotektahan, tayo ang kanilang pinagsisilbihan, hindi tayo ang mas mababa sa mga sundalo at sa mga pulis. Mas mataas Opo, tayong opo. mga sibilyan sa mga Opo. kapulisan at sa mga kasundaluhan natin. Sila ay merong meron silang anong tawag mo rito, responsibilidad sa bawat mamamayan. Kaya hindi pinapanakot yung dahil pinagkatiwalaan ka ng baril, kahit nga batuta yan, pagka trip mo lang, di mo nagustuhan yung kausap mo dahil pulis ka, dahil armado ka, o ako sibilyan, mas mataas ako sa'yo. O yun yung hindi nare-realize nung iba. Siguro nga kasi natatakot, di baril to, di ganyan. Pero all the more na meron kang ganyang responsibilidad, all the more na mas malaki ang responsibilidad mo para dyan sa baril, sa batuta o sa taser gun o kung ano man yung ipinagkatiwala sa iyo ng gobyerno. Ganun yun. Yes, sir. Well, Opo, anyway, kasi maraming salamat at ganun naman yung nangyari sa mga tsuhin mo. Di ba? Kumalma lamang Opo. sila. Pero Kumalma ngayon, lang po kumusta ka sila. na, Marian? Sa ngayon, sir, okay naman po ako. Mhm. Bali nung time nung talaga, sir, yung naputis po ako, napursige po talaga ako. Hanggang sa pag-aaral ko, sir, yung mag-graduate ako. Mm-mm. Ano siya, sir, kumbaga, dumaan pa rin po ng ilang years. So, pinagpatuloy ko pa rin po yung pag-aaral ko. Aha. Hanggang sa school po, kasama ko yung anak ko, nag-aaral ako. Yun. Oo, ganun na. Talagang nung time po tiyagaan. noon, habang nag-aaral po ako, siya po natutulog lang sa isang tabi. Mm-mm. Parang nakikinig po sa instruction ng mga teacher. di Tas tumalino pagkatapos na rin namin yung anak mo. Opo. O kaya nga po, matalino ngayon yung anak ko po. So siguro dahil po doon, honor student po kasi ngayon yung anak ko. Yan. So yun yung pinaka-blessing po na binigay sa akin, Lord. Kita mo. Ay, ikaw ba nabiyayaan na rin? May blessing na rin ba na meron kang kapareha, meron kang partner sa buhay ngayon? Actually, sir, wala po eh. Malas po talaga ako sa love life. Pero sumubok ka Kasi naman. Sumubok naman po ako ng 6 years. Mhm. Kaso yung 6 years po, kasi sir, bali, po siya, medyo hindi rin po maganda yung 6 years. Mhm. Ayan, So, natatapos. yun po. Pero bata ka pa naman. yun po. Ilang taon ka na ngayon, Sabi ko nga Marian? po, bakit po ako maghahanap pa ng mamahalin? Andiyan naman yung anak ko para mahalin ako. Yeah. Pero syempre, iba pa rin yung may pagmamahal galing sa isang partner. Meron din yung pagmamahal na galing sa anak natin. Iba rin ang pagmamahal na pwedeng i-provide ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid. Ganyan yan magkakaiba yan. Pero hindi rin naman dapat na pinipwersa na tayo ay magka-partner na dahil lang
alam mo na meron akong anak, maganda meron akong katuwang sa buhay. Mas maganda pa rin kapag kayong gusto niya na samahan kayo, makakatuwang mo sa pag-aalaga rin sa anak mo. Basta when the time comes, kung sakaling ipagkakaloob na mabiyayaan ka ng partner, siguraduhin mo na hindi lang ikaw ang mahal niya, kundi kaya niya ring irespeto at mahalin yung anak mo. Doon sa Oo una. nga, sir. Ganon. Yun ang ipagdasal mo palagi. Ha, Marian? Lagi saan po ako nagdadasal, sir. Yun, gabayan niya. Nako, kasi nung nagtrabaho ako sa ibang bansa, ano po siya, talagang nagpupursige siya, mama, okay yung grade ko. So, sige, pabutihin mo. So, ngayon po siya, nagtatrabaho siya sa Jollibee working student. Galing naman. Masipag na bata. Ayan. At sana, wag namang wag nang maulit pa. Gabayan mo pa rin. Syempre, kahit magaling, kahit matalino, kahit masipag, wag biglang manghihina at wag bibitiw doon sa pangakuan yung mag-ina. Ha? Ganoon na lang yung gawin natin. Meron ka pa bang mga ibang isa-shoutout naman, Marian? Shoutout nga pala sa mga friends ko dyan na taga Cavite. Hello po sa inyo. Sila, kila Joel, kila Renz, kila Michael, ayun. Saka sa mga friends ko dito ng TWC, hello po sa inyo lahat. Di ko na kayo isa-isa yung dami nyo. Oo nga. Ayun po. Kasi simple. mama ko siya kapasa papa sa anak ko na rin. Hi din sa inyo. Ayun, maraming salamat sa iyo, Marian. Ha? Very inspiring ang story na ibinigay mo sa amin tungkol sa iyong anak. Basta kapit lang, tuloy lang. At thank you sa pagpili doon sa maayos, doon sa pagpili na hayaan siyang mabuhay. Diba? At least ngayon, kahit wala ka pang partner, wala ka namang pangungonsensya na iisipin habang buhay na meron akong isang buhay na kinuha at nakialam ako doon sa natural and divine process na biniyaya na nga sa akin. Yung iba, diba, hindi nga makabuo. Nahihirapan makabuo, pero ikaw, nagkaroon. Maraming salamat sa pagiging, for choosing to be kind. Salamat din po sa pakikinig. Ayan, thank you, Marian. Thank you din, sir. Maraming salamat po. Ayan, si Kuya Danny ng JSM Tire Center is watching. Hello sa iyo, Kuya Danny. Maraming salamat. At syempre, reveal na ba tayo? Mag-re-reveal na tayo ng bagay na isinusuot ng tao, mga kapatid. Iilang bagay lang ang isinusuot ng tao. Ako, 2 bagay lang ang isinusuot ko. Dr. Love. Underwear. Ha? Ang daming sumagot ng underwear. Oo. Kasi ang daming Ayun kasi una mong sinusuot pagkagaling mo sa banyo. Pagpaligo mo. Alam mo ako, Dr. Love, hindi naman sa 2 bagay lang sinusuot ko. Oo. 2 lang. Ano? It's either bago or luma. Na ano? Na kahit ano. Basta bago or luma lang. Madalas luma. Bihira nga yung bago Oo. Na sinusuot ng tao. Ganun. Tawa na tayo. Joke yun Joke. Ay, nako. Baba ng QI ko ngayon. Hindi ko na pick up. It's either bago o luma. Pero ang sagot nga natin, mga kapatid, eto na. Medyas. Sinabi na ni Dr. Love. Ay, tama ako. Medyas. Ay, nakadalawang tama na ako, ha? Thank you, Brother June. Diba? Medyas ang ating kasagutan. Ay, di ko alam yun, ha? Talaga lang, Oo. Ako, wala ako niyan ngayon, Dr. Love. Dahil na QI? Hindi, IQ? IQ. Ng medyas. Quezon Institute yun, di ba? Dati yung QI. QI. Medyas. Wala. Nagmamadali ako. Hindi, joke lang. Ang hirap pag wala kang medyas, di ba? Mahirap. Parang ang lagkit ng paa mo. Opo. Di ba? Lalo na kapag medyo, alam mo na, kapag kapaguran ang gagawin. Malayo lalakarin mo. Malayo, yes, sa mga lakaran. Right. Maraming salamat. Meron ba nakakuha ng ating sagot? Meron tayong winner o bukas na natin i-announce ang ating winner? Bukas na po natin i-announce ang ating winner. Maraming salamat po muna sa ating mga nakasama ngayon. Ayan, sa ating team shoutout, sina Direct Jace, Aaron Tolentino, si Jairi Ann Manipon, ng ating program assistant Mike Bolayog. Hindi. Hindi si Mike nandito ngayon,
Ayan, sandali. Si Isabel Manalang, ang ating bagong writer. Si Michael Pamplona, ang ating EP. Si Nia De Guzman. O yan, si Miss Nia. Thank you so very much. Nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Bukas, magkarinigan tayo alas 12 ng tanghali hanggang alauna para sa ating programang H2H, Heart to Heart. Now, I turn you over to my idol. Maraming Thank you, Lai. Hindi naman. Brother Jun naman. What happened to Laila? Oo. Overwork. Hindi, si Laila ay nasa kalsada pa. Ngayon? O galing kasi siya sa Zambales, sa Okay, Kabangan, Zambales. And then, Meron siyang project doon. sabi ko, malamang, di ka abot. Dahil medyo masikip ang EDSA southbound kanina. Dumaan ako. Ganyan. Zambales. Di ba north yun? Opo. Oo. So, kung Yung pabalik south, siya dito, kung pabalik siya dito, Traffic. pabalik sa base, medyo Ortigas, sa pa-Ortigas, medyo traffic. That's a regular scene dyan sa Ortigas na yan. Ay, kumusta ang... Sandali lang. Opo. Kumusta ang galawan ng traffic ko sa may Kamuning area? Ay, ang Kamuning, Timog hindi Avenue. ko po inabot yan. Okay. Hindi Kasi ko ginagawa yata yung overpass. Yes. Okay. Pero, so, ma-traffic yan. Oo, basta yung mga init ng ulo nyo, iwan nyo na po yan sa inyong mga tahanan. Ipagpag na yan, katulad ng pagpapagpag nyo ng inyong mga sapatos, ng inyong mga tsinelas bago magmaneho. Basta dadaan dyan sa lugar na yan, sa Kamuning, ha? Ayan, maraming salamat po, Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy.